this might be the smoking gun. Eh. Because Naks, Ramil Madrid, bida ka pa. Isang dila nga dyan. Bida ka pa. Yung complaint mo pa ang smoking gun, ha? Itong taon to, ang tanda na walang kinatandaan talaga. Hindi in touch with the reality. Gusto ata ang paliguan. Paliguan ng impeachment si BP Sara. May pangapat, hinabol pa. Oo. Itong dalawang sip-sip na to. Ito isa kasi, isa, alam naman natin, sino tropa niyan. Baka nakinabang to sa maleta. Ito naman si sino to? Si Pastor, ano to? Pangalan nito? Si Pastor Jack daw ang tawag dito ni ano eh. Ni Pulong. Naghain pa. Hinabol pa, another complaint. Bigyan ng maleta to. Itong si Pastor Atrasado. Pastor Abante. Gusto mo mabigyan ng maleta, no? Sip-sip ka masyado. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera ang reklamo na inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Pareha sip-sip yan. Si Ortega, alam mo namang nuknukan ng sip-sip kay Tambi yan. Diba? So, di natin alam. Pero it's very, very possible na kinabang din to sa mga flood control scandal. Posible posible. Tropa ba naman ni Tambi? Kaya andyan sila, pasikat, di ba? Kailangan nila yan Kailangan papogi yan. Di ba? I mean, kasi sa akin, ang impeachment, everybody knows it's political. So, bakit napakadaming complaints ang kailangan nyo? Di ba? Ang hahabulin lang naman sufficient in substance, sufficient in form. Alam naman natin, magkakakampi kayo dyan. Papasaya yan. Sigurado, papasaya yan. So, anong purpose nyo dyan? Para magpalapad ng papel ito doon sa hari ng bayan na si Tambi. Ito naman si Abante, alam naman natin, talo to di ba? Talo to sa eleksyon. Kaya lang nakaupo yan, pasalamat ka rin Garcia. Kaya ang daming nakaupo, dapat magpasalamat kay Comelec Garcia, ha? Oo, thank you Garci. Ito si Abante. Di ba? Talo yan Isipin mo, talo nakaupo. So anong gagawin mo? Bayad utang. Di ba? Total, nakaupo ka na, magpasikat ka na. Kakita ka pa, bibigyan ka pa ng maleta. Di ba? Posibleng mabigyan din to ng maleta. Pero ito si Abante. Ito yung taong walang kinatandaan. Bakit? Malayo sa realidad. Una, akala niya may silbi yung ginagawa niya. Hindi nyo mai-impeach si BP Sara. Malabo. Binuking na kayo ni Chanco Bawat pirma, may bayad. Nabawasan na po pera ni Tambi kasi nabuking yung kanyang mga ghost projects scandal. So, siyempre, ayan ka na naman. Gusto mo na naman kumita. Hindi ako nagsabi nun, si Chanco, lahat kayo kumita. So, parang hindi in touch sa reality to si Abante. Tapos, sasabihin pa niya, hindi niya susuportahan si Sara. Wow! Hindi mo nga ba suportahan yung sarili mo? Di ba? Suportahan mo muna yung sarili mo. Talo ka nga sa distrito lang yung talo ka. Susuportahan mo pa yung tatakbong pagka-presidente, national election, buong Pilipinas. Tanga ka ba? Kaliwat kanan? Distrito mo, hindi ka nanalo. Suportahan mo muna yung sarili. Alam mo, ganito yung sinasabi ko Yung nakakita na kayo ng kaibigan yung control freak. Baka may kaibigan kayong ganon. Baka may kagrupo kayong ganon. Baka meron kayong kapitbahay na ganon. Parang gusto niya, kontrolado niya lahat. Baka may ex kayong ganon. Napunta sa ex. Control freak. Tapos yung diet nga niya, hindi niya makontrol. Kokontrolin niya pa lahat ng tao, animal.
Nasa isip ko lagi kung, napaka-control freak nitong tao na ito. Yung pagkain mo nga hindi mo makontrol, animal ka. 'Di ba? Parang diet mo nga hindi mo makontrol, kontrolin mo muna yung diet. Parang ganito si Abante. Yung sarili mo nga hindi mo nasuportahan sa sarili mong distrito eh. Susuportahan mo pa si Sara. Tanga. Kabilang sa mga paratang laban sa bise ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at iba pang Sige, ilagay nyo na lahat dyan. Gusto nyo pati pagpatay kay Sara, ilagay. Pati pagpatay kay Jose Rizal, lagay nyo na dyan. Anyway, political lang naman yan eh. Boboto lang naman kayo. high crimes para sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa, at mga yamang hindi umano idineklara ng bise sa kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasama sa mga isinumiting ebidensya ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman niya si Ramil Madriaga. This might be the smoking gun eh. Because Naks. Ramil Madriaga, Bida ka pa. Isang dila nga dyan. Bida ka pa. Yung complaint mo pa ang smoking gun, ha? Itong taon to, ang tanda na walang kinatandaan talaga. Hindi in touch with the reality. Parang ang layo niya sa realidad. Yung complaint mo pa ang bida, ha? Ay, nako. is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Hinihingan pa namin ng pahayag si Vice President Sara kaugnay ng bagong reklamo laban sa kanya. Pero nauna nang sinabi ng kanyang kampo na sasagutin nila ang mga ito sa angkop na constitutional process. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo sa kaire-refer sa House Committee on Justice. Sa desisyon ng Korte Suprema kamakailan, ang tinutukoy na session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Pero sa internal rules ng Kamara, pwedeng ilang araw ang isang session day. Mula sa araw na sinimulan nito hanggang sa kung kailan mag-adjourn. Kaya para sa ilang legal expert, may tuturing na judicial overreach ang naging desisyon ng Korte. When the court defines the granular nature of a working day for a co-equal branch, Alam mo pinag-uusapan nila dito? Yung araw ng session days. So sa madaling salita, ano ba ang session days? Yun lang. At hindi sila sang-ayon sa Supreme Court. O di kayo na. Buwagin na kaya natin yung Supreme Court. Ayaw nyo rin namang paniwalaan. Si Tito Soto ayaw din sundin, ayaw paniwalaan. Ano bang purpose nun? Tanggalin na natin. Dapat nga tanggalin na election. Si Garcia lang naman ang bida eh. I believe it ceases to be a judge and begins to act as a manager. Palakpakan naman dyan. It is no longer the least dangerous branch. It has become an administrative overseer. For them to make guidelines on the procedure for impeachment is, I think, beyond the scope of their powers. Namamaos ka na, Brad. Sir, Because precisely they are impeachable officials. They should not be pronouncing rules that would exculpate themselves. Mariz Umali nagbabalita para sa bahala kayo. Gusto nyo yan eh. Hindi, yun ang sinasabi nga natin. Diba? Kung anong purpose kaya andyan ng Supreme Court? Kasi ang punto nila, impeachment yan, dapat yan nasa legislative. Kaya nga dahil, alam nyo,
yung issue minsan may pagtatalo even sa legislative. Sino magde-decide? 'Di ba? Si Tito Soto, si Tambaloslos, si Sandro Marcos. Dapat yung magde-decide yung non-political. Kaya andyan ang Supreme Court. Ayaw nyo nga, di gibayin nyo na muna. Oo, tanggalin na yung Supreme Court, tapos kayo na mag-decide. Okay?